Anyway mga kabarya, isang mapagpalang araw ng linggo para sa ating lahat ng mga kabarya. Family Day, February 7, 2021. Batiin ko lang yung mga nakapagsimba na at nakapagbigay-pugay na sa ating amang nasa langit. Very good po yan. Mag-update tayo nitong cryptocurrency, itong si Bitcoin na leader of cryptocurrencies or altcoins. Aaralin natin yung chart movement nito para sa ating mga Bitcoin holders at sa mga Bitcoin natics naman natin. Alright! Dito nga pala guys, sa Kabarya Avenue PH channel, inaaral natin yung mga potential digital assets and investment ventures naman na pwede nating salian. Gaya po ng stock market, cryptocurrency, Bitcoin and Ethereum, mga mutual funds at iba pa. Kaya guys, kung trip mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button natin dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga ina-upload na video naman. Dito, dino-document natin yung ating pag-aaral sa mga potential digital asset and investment na ito kasi very risky rin itong ating mga investment. Malaki naman yung potential na kumita ka dito, pero malaki rin yung potential na malugi ka rin dito sa mga investment na ito. Pero kung sasamahan mo ng matinding pag-aaral, sigurado ako kikita ang investment mo naman dito sa mga digital assets na ito. Saka wala namang easy money dito, lahat naman ay pinagtatrabahuan, kaya aaralin din nating mabuti. Okay? Saka guys, huwag nyo palang kalimutang basahin yung ating disclaimer naman dyan sa ibaba ng ating video. Thank you. Alright, silipin na natin yung day chart namang ating Bitcoin. Sa atin namang mga Bitcoin expert, itong Bitcoin is tinitingnan nila bilang isang digital gold assets naman. Kinukumpara nila ito na bilang isang gold dito sa digital world naman natin. Kasi napakataas na ng value naman ng ating Bitcoin. Dati yung pinaka all-time high nito is nag-trade na ito around $42,000 naman ito guys. Tsaka ngayon is trading na siya ng around $39,000 sa ngayon. Ang equivalent ng 1 Bitcoin naman. Pero makakabili rin tayo dito ng tingi-tingi pag nag-invest tayo is pwede naman tayong bumili ng mga satoshis lang kasi yun naman yung pinaka-cents ng ating Bitcoin, no? Yan, yung pinaka all-time high niya dati last December is umabot na siya ng 42,000 US dollar naman yan guys, no? December 2020 naman yung pag-trade niyang yan sa kanyang pinaka all-time high. Saka kung papansinin ninyo, naging downtrend siya noong January itong ginuhitan ko ng triangle. Nag-trade naman si Bitcoin dito sa descending triangle natin nung naging bearish naman siya. Kung sinimulan kong inaral tong si Bitcoin is naabutan ko to nung last year around September. Nagtitrade siya dyan sa ilalim, yung $12,000 naman. Dyan tayo nakapulot dito kay Bitcoin. Pero kung susukatin natin ngayon, ang kanyang value na is naging halos 2.5 na yung dinoble niya ng 2.5 na yung kanyang value from that time, no? Pero malihit lang naman yung ating puhunan kaya medyo barya-barya lang din ang dinobling pera natin ito, itong si Bitcoin naman natin. Sa mga nagbet naman dito sa mga Bitcoin natics natin mula nung below $20,000 pa ito, congrats naman guys para sa inyo kasi medyo mataas na yung inabot ng ating Bitcoin. Pero watch out din tayo, medyo aralin nating mabuti kasi very volatile ito guys, itong ating Bitcoin na pinapasukang assets naman. Hindi naman natin to kontrolado kung saan magti-trade at saan magbibenta yung mga traders naman natin dito, no? Kaya lagi nating chine-check yung chart update naman ng ating Bitcoin. Dito bumabase lang tayo sa speculations at itong mga nasa technical charts niya. Itong itinuturo ng ating mga indicators naman.
dito kay Bitcoin. Ngayon makikita ninyo may iplinat akong nagiging uptrend channel na naman nitong si Bitcoin natin, kasi sa nakita natin nung sinilip ko kanina at saka nung isang araw, bullish na itong mga indicators naman na ipinapakita ng Bitcoin, no? Kasi sa nakita natin dito sa kanyang mga MAs, itong green line, itong MA9 naman natin is pumosisyon niya na siya sa taas nitong ating yellow line. Nung naging downtrend siya, nasa ibaba itong green line, pero sa ngayon is nakaposisyon na siya na magiging uptrend kasi tama na yung posisyon ng ating green line dito sa yellow line. Sinundan na siya ng yellow line. Tsaka kung papansinin nyo, itong blue line niya is nasa ilalim at itong red line din nasa ilalim ng blue line, itong MA100 natin. Ang mga distansya niyan is napakaganda na, no? Ang mga distansya, yan ang tinitingnan naman natin dito sa MAs niya. Kumbaga tama na yung positioning nila para maging uptrend naman itong si Bitcoin. Saka nung na-meet niya yung 42,000 noong last December 2020, yun, naging downtrend uli siya at umabot siya dito sa ilalim kasi very volatile siya. Nung January is nag-consolidate siya dito sa ating idrinowing na descending triangle naman. At saka ang pinakamalalim niyang medyo nag-down siya dito is around nasa $28,000 naman guys. Kaya kung titingnan ninyo, from $42,000 to $28,000 is napakalaki ng volatility nito na pwede siyang maging downtrend, no? Kaya i-check din ninyo yung ating mga indicators at saka mga parameters kung mayroon kayo nito, o kaya trip ninyong pasukin para hindi naman masunog yung inyong mga capital dito kay Bitcoin naman. Saka i-check din natin tong kanyang MACD. Itong MACD rin niya nung sinisilip ko nung mga nakaraang araw tsaka may mga videos na tayo na in-upload dito guys, no, na mga nauna. Itong MACD niya maganda na rin kasi kung titingnan natin, bibilugan natin. Yan naman guys yung tinatawag nating MACD. Noong nag-trade na siya ng pagka-uptrend, mapapansin ninyo dito na yung ating red line is bumaba na siya. Yan naman yung isang simbolo ng ating Bitcoin, no? Itong blue line is umangat na at saka umilalim na yung ating red line dito sa MACD. Isang sign po yan na magiging uptrend na ulit itong si Bitcoin sa pag-trade naman niya dito sa trading day. Kasi base sa mga expert, itong blue line is na-control na naman niya yung bear natin, no? Kasi umilalim niya yung red line, kaya magiging uptrend na siya. Susubukan niyang basagin yung nasa $42,000 natin. Saka titingnan ninyo guys, ito nung naging downtrend siya, itong red line natin is nasa ibabaw. Umibabaw siya noon after niyang magkaroon ng all-time high na $42,000. Itong ating blue line is umilalim. Yan yung isang sign, no? Umilalim dito sa ating red line. Ibig sabihin magiging downtrend talaga siya. Yan naman yung palatandaan guys. Yan, yung red line natin is na-control naman niya yung ating bulls. Kaya medyo yan yung sign na naging downtrend na siya noon. Oops, nalobat. Chart natin saglit. Yan yung part na nag-consolidate siya doon sa descending triangle na iginuhit natin, no? Pero ngayon, kung titingnan nyo na, ngayon yung position ng kanyang MACD, napakaganda na. Very good na ito guys para maging bullish na ulit itong ating Bitcoin naman sa mga Bitcoin holders at sa mga Bitcoin natics natin. Very good to. Congrats guys sa mga may hawak. Sa mga gustong pumasok naman, i-check nyo yung inyong mga indicators na ipinaplat natin kung saan naman kayo mag-e-entry at saka mag-e-exit siguro guys, no? Kung sakaling ano man ang maging trade nito ating si Bitcoin. Tsaka kung papansinin natin, itong kanyang RSI is very good pa rin guys kasi nandito pa rin siya sa around mga 65 siguro ito o 66. Ibig sabihin nasa
taas pa rin tayo ng 50. Kaya good pa rin ito para maging uptrend. Kung sa RSI naman yung babasihan ninyo dito kay Bitcoin. Saka kayang-kaya ng Bitcoin natin yan, yung RSI na yan, kasi nasa third parameters na rin lang natin to. At saka nasa good level naman yung kanyang position ng RSI niya sa ngayon, no? Para butasin niya yung $42,000 na resistance naman uli natin ngayon. Kasi kung makikita ninyo dati nung naging uptrend itong si Bitcoin, yan yung binibilugan natin na yan, nakaya ng kanyang RSI na mag-trade naman dito sa itaas para itulak siya pataas yung kanyang pag-trade dito sa day chart. Yan yung nag-trade yung RSI niya sa taas. Kung mapapansin ninyo, diyan naman binomba yung presyo ng ating Bitcoin, no? Para umabot siya ng $42,000. Tsaka doon siya nagkaroon ng matinding resistance sa $42,000 naman na value natin ng isang Bitcoin. Tsaka naging consolidate na siya dito sa ating descending triangle. Tsaka ngayon ulit yung time na kung titingnan ninyo, dapat mag-trade yung RSI niya ulit dyan sa taas na yan, yung ginuhit nating green, para mabasag na niya siguro itong ating value na nag-resist siya dito sa $42,000. Yan yung magiging sign na titingnan natin sa mga ibang araw dito kay Bitcoin naman. Pero sa ipinapakita ng ating mga chart indicators sa ngayon guys, very good talaga, kasi parang kung i-speculate natin ito ngayon, mukhang kaya na niyang basagin itong pinaka all-time high niya last December 2020 naman na $4,000, kasi nag-attempt na ulit na basagin itong pinaka all-time high niya dati. For now is trading na si Bitcoin ng around $39,000 naman na tayo ngayon. Kaya i-check natin sa ibang araw itong mga chart uli niya. Ang maganda pa dito guys is binabantayan natin itong mabasag niya, itong pinaka all-time high niya na $42,000. Kasi pag lumusot na siya dyan at nabutas niya yung $42,000 na yan, is magiging skyflakes the limit na naman to. Hindi na naman natin alam kung saan to pupulutin sa pagka-uptrend. Yun naman is very good thing na tinitignan natin sa ating mga Bitcoin holders naman na may hawak na. Tsaka sa gustong pumasok, medyo risky ito guys. Kaya aralin din ninyong mabuti para malaman ninyo yung entry ninyo at tsaka exit kung sakaling maging downtrend man ulit at nakabili kayo sa itaas. Okay? Para sa may hawak, maganda ito para i-hold muna itong si Bitcoin. Okay? Yan muna nakita natin kay Bitcoin. Saka guys, pwede nyong i-check yung iba nating na-upload dyan sa Cabarria Avenue PH channel para sa ating mga pag-aaral naman ng stock market at cryptocurrency. Alright, para po sa lahat, trade wisely and smart, and God bless. Kita ulit tayo guys sa kasunod na video. Thank you.